Magandang araw mga manonood. Isipin ninyo ito, gusto ninyong bumili ng motorsiklo, may pera kayo, at sa inyong lungsod, may showroom ng lahat ng gumagawa ng motorsiklo. Isantabi muna ang sanksyon at problema. Sigurado na kayo sa gusto ninyong dalawang gulong na sasakyan. Hindi ba perpektong kombinasyon ito? Pero alam ko ang uri ng motorsiklo na hindi ibebenta sa inyo ng kahit sinong dealer. At ito ay ang motorsiklo na may diesel na makina. Oo, medyo malakat ang pamagat ng kwentong ito, pero hindi ito tumutugma sa katotohanan. May tala ang kasaysayan ng paggawa ng motorsiklo ng mga maliitang produksyon ng diesel na motorsiklo. Pero hindi kailanman naging kasing dami nito ang mga motorsiklong may diesel na makina kumpara sa mga motorsiklong may gasoline engine. At lalo na ngayon na may mga electric motor na. Bakit hindi sinuswerte ang mga diesel na motorsiklo? Ngayon, aalamin natin yan dito sa Crossmoto. Enjoy sa panonood! Ang diesel engine, ipinangalan kay Germanong inhinyero Rodolfo Diesel, ay piston type na internal combustion engine kung saan ang pagsiklab ng gasolina ay dulot ng pagtaas ng temperatura ng hangin sa silindro dahil sa mechanical na pagkompres. Dito, nagkakaiba ang ganitong makina sa internal combustion engine na gumagamit ng spark plug para sindihan ang halo ng gasolina at hangin. Bakit lumitaw ang ganitong makina? Nakasalalay lahat sa tipid at bisa. Ang unang panloob na makinang pagsunog ay mababa ang kahusayan at iba noon ang merkado ng gasolina. Nagplano ang mga siyentipiko at inhinyero ng mas epektibong aparato. Noong 1824 binuo ni Nicola Leonard sa Di Carno ang ideya ng thermodynamic cycle na tinawag ding cycle ni Carno. Ayon sa kanya, sa pinakamatipid na heat engine, dapat mabilis na i-compress ang working substance para uminit ito hanggang sa temperatura ng pagkasunog ng fuel. Kalaunan, nagustuhan ni Rudolf Diesel ang mga ideya. Ang unang prototype ng ganitong makina ay ginawa ni Diesel sa simula ng tag-init ng 1873 sa Augsburg. Nauna rito ang mahaba-habang theoretical at practical na gawain, pati pakikibaka sa mga kritiko at paghahanap ng sponsor. Akala mo ba agad naging maayos? Hindi. Ilang taon pa ang lumipas bago natapos ang practical na halimbawa na tinawag na diesel motor. Naging matagumpay ito at noong 1878 milyonaryo na si Rudolf dahil sa pagbebenta ng lisensya ng kanyang disenyo ng makina. Simula noon, malawak nang ginagamit ang makinang ito dahil sa maraming benepisyo. Mas mataas ang efficiency, mas matipid sa diesel, maganda ang hatak sa mababang RPM at iba pa. Makikita mo ang diesel sa mga barko, tren, traktora, bus, truck, tangke, mga kotse at iba pa. Bihira ito sa piston aviation at paggawa ng motorsiklo. Pag-usapan natin ang huli. Sa motorsiklo, iba ang sitwasyon. Kasaysayan ng paggawa nila ay may ilang dalawang gulong na makinang pinatatakbo ng diesel. Maraming gawa-gawang motorsiklo mula sa mga bihasang gumagawa sa garahe. Kahit sa post-Soviet na mga bansa, Europa o kabilang dagat, lahat ay katang-isip lang. Mga 10 tagagawa lang ang nakagawa ng kahit parang maliit na serye lang. Sa mabilisang pag-alala, pwedeng banggitin ang military na Amerikano na Hayes Diversified Technologies M1030, ang Dutch na 2-Enduro EvaTrek 800 CDI, ang German na Neander na may natatanging balance na 2 crankshaft na makina at ang Indian na Royal Enfield Taurus. Ni isa sa mga malalaking motorsiklo brand gaya ng Honda, Yamaha, Harley-Davidson o BMW ay hindi naisip gumawa ng diesel na motorsiklo. At lahat ng mga hindi gaanong kilalang brand na naglakas loob, subukan gumawa at maglabas ng serye ng 2 gulong na makina na tumatakbo sa diesel ay hindi nakakuha ng kahit anong bahagi ng merkado at itinigil ang produksyon. Baka isipin ng iba na sabuatan ito. May ilang tao na nang marinig mula sa mga nauna kong video at shorts na halimbawa, ang Trek T800 CDI ay kumukonsumo lamang ng 2 litro ng fuel sa bawat 100 kilometro. Ang Bacarda Aira naman ay nasa mga 2.3, seryoso silang nakukomento na ang lihim na pandaigdigang gobyerno ang pumipigil sa mga ganitong proyekto. Mas gusto nilang bumili kayo ng mas mahal at maraming gasolina at sunugin ito. Siguradong kapaki-pakinabang ito para sa kanila. Pero ngayon, may intindihan ninyo na ang diesel sa motorsiklo ay isang patay na ideya na talaga at hindi na kailangang hadlangan pa ito.
Balikan natin ang prinsipyo ng diesel. Hindi tulad ng gasoline engine na halo ng gasolina at hangin ang pumapasok, sa diesel ay hangin lang ang ini-intake. I-inject ang fuel sa nakompress at mainit na hangin, kaya kusa itong mag-aapoy dahil sa init. Para uminit ang hangin, kailangan itong i-compress hanggang sa tamang pressure. May compression ratio ang internal combustion engine bilang katangian. Ipinapakita nito ang ratio ng volume ng silindro kapag ang piston ay nasa pinakamababa, kumpara sa volume ng combustion chamber kapag ang piston ay nasa pinakamataas. Ang limitasyon ng compression ratio para sa mga gasoline engine ng motorsiklo ay 14:1. Sa kaso naman ng diesel, ang compression ratio nito ay nagsisimula sa 14:1 at umaabot hanggang 26:1. Naalala ninyo na ito ay ratio ng mga volume at ibig sabihin nito mas mahaba ang stroke ng piston sa mga diesel kumpara sa mga gasoline engine. Ang long stroke na makina ay may mataas na torque sa mababang RPM, mas matipid sa konsumo ng fuel, hindi kailangan ng mataas na RPM, at karaniwang matibay at simple ang mga diesel. Lahat ito ay mga talamangan. Sino bang motopiyahero o kahit ordinaryong tao ang hindi magnanais na magkaroon ng matipid, malakas humatak at maaasahang makina sa frame ng kanyang motorsiklo? Dito lumalabas ang mga dahilan kung bakit hindi nagtagumpay ang diesel na makina sa mundo ng motorsiklo. Ang kahit anong makina at ang mga bahagi nito ay dapat may sapat na tibay o lakas. Laging naghahanap ng kompromiso ang gumagawa para matiyak ang sapat na tibay sa normal na gamit para hindi gumawa ng sobrang bigat na makinang parang bakal. Dahil mas mataas ang pressure sa silindro ng diesel engine, kailangan nito ng mas matibay na materyales. Kaya mas mabigat ang diesel kaysa sa gasoline engine. At kung sa parehong kotse, ang dagdag na 20 hanggang 40 kilo ay hindi ganoon kalaki ang epekto. Sa motorsiklo naman ay napaka-critical nito. Malaking bahagi ng bigat ng motorsiklo ang power unit. Sa karamihan ng motorsiklo, mahalaga ang bawat kilo maliban sa mga cruiser at touring bike. At hindi rin lahat. Ang sobrang kilo ay dagdag sentimetro sa sukat at ang long stroke na makina ay may mas mahabang silindro at mas malaking crankshaft radius. Kaya ang diesel ay mas mabigat at mas malaki. At ang motorsiklo ay hindi lang tungkol sa gaan, kundi pati na rin sa pagiging compact. Pangalawa, dahil kusang sumisindi ang fuel kapag dumikit ito sa mainit na hangin, mas mahirap kontrolin at mas tumatagal ang pagkasunog sa combustion chamber. Dahil sa ibabaw lang nasusunog ang mga patak ng fuel. Mas mabilis sumiklab ang fuel-air mixture sa makinang gasolina dahil may sapat na oras sa buong compression stroke para maghalo, kumalat at sumiklab. Sa makinang gasolina, spark plug ang sanya ng pagsiklab na kumakalat bilang combustion front. Sa diesel, hindi pantay ang temperatura ng compressed air kaya sa pinakamainit na bahagi lang nagaganap ang pangsiklab. Ito ang dahilan ng panginginig ng makina. Sa katunayan, ang tunog ng diesel ay gawa ng mga panginginig na ito. Ginagawang mas mabigat ang piston para maabsorb ang ilang magugulong panginginig kaya nadadagdagan ng bigat. May mga taong gusto ang panginginig sa motorsiklo pero subukang magmaneho ng ganito ng ilang daang kilometro, hindi mo ito magugustuhan. Sa paglipas ng panahon, maaring magdulot ito ng sakit gaya ng mga issue sa kasukasuan. Pangatlo, para sa compact at malakas na makina, tinaasan nila ang RPM ng motorsiklo. Pero hindi bagay sa diesel ang mataas na RPM. Ang natatanging Neander na motorsiklo lang ang kayang umabot ng 7,000 RPM nang walang problema dahil short stroke ito. Bakit hindi pinapabilis ang diesel sa mataas na RPM? Ang piston engine ay nasisira kapag lumampas sa pinakamataas na kalkuladong RPM. Habang umiikot ang crankshaft, gumagalaw ang piston at connecting rod ng paabante at paatras. Sa 4-stroke engine, bawat ikot ng crankshaft bumabagal, bumibilis at 2 beses nagpapalit ng direksyon ang piston. Ang high-revving na makina ay short stroke kaya magaan at maliit ang connecting rod at piston. Sa diesel naman, mahaba ang stroke at mabigat at malaki ang mga ito. Paandarin mo sila sa mataas na RPM at siguradong magkakagulo o masisira ang mga ito. Ang mababang RPM ng diesel ay hindi lang dahil sa kanyang disenyo, kundi pati na rin sa paraan ng pagsunog ng gasolina. Ang katangiang ito ay maayos na naipapaliwanag gamit ang mga graph ng thermodynamic cycles. May diesel cycle, pero lahat sa modernong diesel engines ay gumagamit ng Trinkler cycle. Kailangan ng diesel engine ng minimum na oras para epektibong masunog ang diesel.
Ito ay para doon sa mga na-inject na patak ng diesel na kailangang magliab at tuluyang masunog. Kapag sagad ang silinyador, bumababa ang bisa sa mataas na RPM, tumataas ang konsumo at lumalabas ang hindi lubos na sunog na diesel sa tambutso. Ang common rail na lumitaw noong dekada 90 bilang makabagong solusyon para sa diesel at nagpapabuti ng performance nito ay naisip na ng mga teorista noong dekada 30. Kung gusto mong lubos maintindihan ang teorya ng diesel engine at thermodynamic cycle graphs, irerekomenda ko ang video mula sa channel ni Suka Bushimdeshatva. Si Alexander, ang creator ng channel, ay ipinaliwanag ang lahat sa kanyang video mula sa tuyo o purong teorya hanggang sa mga malinaw na halimbawa. Nilagay ko ang link ng kanyang video sa description para sa mga interesado. Kumusta naman ang usaping pangkalikasan? Sa nakalipas na dekada, nagkaroon ng trend na pababay ng emisyon ng mga internal combustion engine. Para matugunan ng parehong diesel engine ang Euro 5, kailangan itong lagyan ng dagdag na kagamitan. Pwede ito sa kotse, pero sa motorsiklo, nadudulot ito ng di ka nais-nais na dagdag timbang. Halimbawa, ang pinakamaraming nagawang diesel na motorsiklo, ang Royal Enfield Taurus, ay nagawa dahil sa suwerteng pagkakataon. Sa totoo lang, ginamit ng mga Indiano bilang basihan ang stock na Royal Enfield Bullet na degasolina. At pinapapalitan nila ang makina nito habang iniiwan ang orihinal na transmisyon. Ginawa ito ng dekada 80 at 90. Hindi iniinda noon ang eco standards. Mas mura ang diesel kaysa gasolina at kayang tunawin ng Taurus ang anumang maruming diesel na ginagamit sa kanayunan. Bukod dito, napakababa ng konsumo nito sa krudo. 1.2 litro lang bawat 100 kilometro at napakasimple at maasahan. May kakulangan din, mas mabigat ng 10 kilo ang motorsiklo kaysa sa pangunahing modelong gasolina. 6.5 kabayo lang ang lakas nito kumpara sa 22 at 60 kilometro kada oras lang ang pinakamabilis nitong takbo na kailangan mo pang abutin. Dahil pang trabaho lang ito, kaya pinapalampas na lang ang simpleng takbo nito. Ang mahalaga, hindi ka naglalakad. Tigil ang paggawa ng Taurus noong 2000 dahil sa mahigpit na pamantayan sa kalikasan sa India. Ngayon, narito na tayo sa pangunahing dahilan kung bakit hindi na ginagawa ang mga diesel na motorsiklo. Yung mga naunang dahilan tulad ng pagbigat ng estruktura, paglaki ng motorsiklo at paghina ng kontrol ay kayang tiisin. Siguradong may matutuwa kung magkakaroon sila ng diesel cruiser, touring bike o simpleng motorsiklo para sa probinsya tulad ng Royal Enfield. Bakit na ba gustong-gusto ng mga nagmomotorsiklo ang motorsiklo? Tama, dahil sa lakas, arangkada, dinamika at excitement na dala ng dalawang gulong na makina. At sa kasamaang palad, hindi kayang ibigay ng diesel ang mga ganitong pakiramdam. Mas mababa ang peak power at power-to-weight ratio nito kaysa sa katulad na makinang gasolina. Ang diesel Taurus ay halos 3 beses na mas mahina kaysa sa gasoline bullet, kahit pareho ang displacement ng makina. Pwede mong sabihin, lagyan na lang ng turbo ang diesel para lumiit ang pagkakaiba. Marami ba kayong alam na turbo ng motorsiklo? Pinapamahal at pinapakomplikahan ng turbo ang paggawa, kaya hindi ito nilalagay sa karamihan ng motorsiklo ngayon. Sa totoo, hindi talaga lamang ang diesel sa gasoline engine. Oo, mas matipid siya, pero kahit modernong motorsiklo na pareho ang lakas ay sapat din ang tipid. Bakit pumalpak ang mga Olandes sa 800 CDI? Ang paggawa ng motorsiklo, lalo na kung diesel pa, mula sa pagguhit sa papel hanggang sa paggawa ng pre-production na modelo, ay mahirap at magastos gawin. Ang pagsisimula ng mass production ng makina ay nangangailangan din ng malaking puhunan. Kailangang ayusin ang conveyor, i-optimize ang proseso, ayusin ang logistics at i-promote ang produkto. Ang kahit anong bagong-bagong motorsiklo sa merkado ay sa simula ay mas mahal ang presyo. O kaya naman ay ibinebenta ng kumpanya ito sa presyong kapantay ng mga kakumpetensya. Umaasa silang mababawi nila ang pagkalugi sa darating na benta. Kapag nagustuhan ng publiko, sisimula ng mass production at bababa ang gastos sa paggawa. Трек T800 CDI. Noong 2009, ang truck T800 CDI ay nagkakahalaga ng 17,500 euro, samantalang ang halimbawa, ang BIV F800 GS nung parehong taon ay mga 10,000 lang. Sa kasong ito, sulit ba ang dagdag na 7,500 euro para sa diesel na makina kung mas mahina at di kasing dynamic ang motorsiklo? Bakit naging medyo popular ang HDTM 1030? Doon, hindi nagtipid ang militar sa pera at matapos ang government procurement, huminto ang produksyon. Oo,
Kaya ng malalaking kumpanya tulad ng Honda magdisenyo ng diesel na motorsiklo at mabawi ang gastos. Pero para saan pa? Ang Africa at MC ay mabenta naman. Ang malalaking kumpanya ay naglalagay ng malaking puhunan sa pagdevelop ng mga dekuryenteng motorsiklo nitong nakaraang 15 taon, kaya wala tayong nakikitang diesel na motorsiklo. Para kanino mo sila gagawin? Para sa ilang porsyento ng mahilig sa motorsiklo na handang magmaneho ng mabigat, mahirap kontroling motorsiklo na nakaka2 litro bawat 100 kilometro at gustong marinig ang tunog ng tambutso, walang papayag dyan. Ang makabagong motorsiklo ay madalas na laruan na nagpapataas ng endorphins at adrenaline sa nagmamaneho. Sa ikatlong dekada ng ika-21 siglo, bihira na ang gumagamit ng motorsiklo sa paghatid ng kahoy o patatas mula gubat o bukid. Bagaman may sapat pa ring mga taong ganon. Sila ang siguradong makaka-appreciate ng diesel na motorsiklo hindi para sa bilis o saya, kundi para sa pangkabuhayan. Mga kaibigan, dito nagtatapos ang aking kwento. Sana ay malinaw kong naipaliwanag kung bakit hindi kayo makabili ng bagong diesel na motorsiklo kahit saan. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kayong mag-atubiling mag-like, mag-iwan ng komento at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan. Gayon din, kung nais ninyo, maaari kayong tumulong sa pag-unlad ng channel sa pamamagitan ng pagpapadala ng donasyon gamit ang mga detalye na nakalagay sa deskripsyon. Kasama nyo si Kanal Crossmoto. Hanggang sa muli.